numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong bansa at sa buong mundo. KBP Golden the best news program mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Kasama ang two-time KBP Golden the Best Public Service Awardee Rod Marcelino at ang maaasahang broadcaster Buddy Oberas. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, Pinoy, inalerto ang Armed Forces sa iba pang ahensya para maprotektahan ang West Philippine Sea sa gitna ng mga balitang isang fishing vessel ng Vietnam ang pinalubog ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Tinitingnan ng mga possible na scenarios at anong appropriate response natin. Malacanang tiniyak na hindi magpapadala sa delaying tactics ni Janet Lim Napoles sa pagpapalabas ng expanded affidavit sa PDAV-SCAM. Telecommunications companies nagpasaklolo na sa Court of Appeals para mapigilan ang refund sa masobrang singil sa mga cellphone subscriber. Pamatigas naman ni ER Ejercito na manatiling gobernador ng Laguna, pinara ng COMELEC. Dating gobernador pinayuhang kumonsulta na lamang sa abogado. Hindi ko niya nalalaman siguro dapat kumonsulta ho muna siya sa kanyang abogado dahil hindi ko naman tama yun. Palitang negosyo mga kasama, mahigit 100 bagong graduates ng Zamboanga del Norte na kinabang sa programa ng DOLE. Payong dagat naman, 20 ang patay sa suicide bombing sa isang mosque sa Iraq. Buong pansang pagsasarang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, umaga po ng Miyerkules, Mayo 28. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. Ako naman si Rod Marcelino. Live tayo sa DYHB 747 RMN Bacolod, DXBC 693 RMN Butuan, DYRI 774 RMN Iloilo at ETV Media Zamboanga. Live International, via Ustream, search RMN Manila. Live din sa WRMN New York, USA. At sa lahat po natin mga number 1 AM stations. RMN News Panahon. Weather today, reads of high pressure area pa rin mga kasama ang tuloy na umiiral sa buong Luzon. Maliban dyan, wala namang namatang low pressure area o anumang sama ng panahon o bagyo sa loob po ng tinatawag na Philippine Area of Responsibility. Asahan naman ang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan, pakulog o pakidlad lalo na sa dakong hapon o gabi. Samantala, wala po nakatas sa gale warning sa anumang panig ng bansa. Ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamdaman ang pag-alon. Tinatagwat ng temperatura natin ay 25 hanggang 35 ang taas ng sentigrado. Ang araw naman ay sumikat kaninang alas 5:25 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6:20 ng hapon. RMN News Nationwide. Inalerto na ni Paulong Noynoy Aquino ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at ibang kinukulang ahensya na pag-aralan ang mga nararapat na hakbang para maprotektahan ang mga Pilipinong mangisda sa West Philippine Sea. Ang pahayag po ng Pangulo ay kasunod ng insidente sa Paracel Island kung saan isang fishing vessel ng Vietnam ang umunay binangga at pinalubog ng China. Bagamat biniberipika pa ang insidente, pinatitiyak ng Pangulo ang pagkakaroon ng contingency measure ng Pilipinas hinggil po dito. Siyempre, pinapanood natin lahat ang nangyayari dyan. Kinukuha natin yung mga tamang leksyon at pinag-aaralan natin sa Sandad na Lakas, Coast Guard at iba mga concerned agencies na kumbaga tinitingnan ng mga possible na scenarios at anong appropriate response natin. Para po sa Pangulo, nakababahala rin ang pagpapadala ng China na 130 barko sa itinatayong oil rig dahil paglabag ito sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea.
Sa ilalim po ng DOC, bawal ang pagtatayo ng mga bagong istruktura sa pinagagawang teritoryo. Nakatanggap ko lang ng balita yung tinawag ay isa, no? Pero hindi pa natin ako-confirm, so naghihintay ako ng confirmation. Pero doon pala sa Myanmar, sa ASEAN na dialogue, sumali na tayo doon sa pag-express ng alarm sa nangyayari. At ang masakit nga nito, nung bumisita sa atin si Premier or Prime Minister Tanzung ng Vietnam, yung 80 na ibinabahagi sa ating report, 80 barko raw ng China na nando sa kasalukuyan nagbabantay ng kala oil rig at kakaroon ng tensyon, tumaas pa raw ang bilang na 120 o 130 kung tama ang tanda ko. Naalarma tayo dito at sumama tayo sa panawagan na meron nga tayong usapan, nandun na nga sa DOC sa pag-i-increase ng tension, nandun na nga yung lahat nagsabi will conform to international law, lahat nagsabi ng peaceful negotiation, sa tayo nababahala na bakit ganito ang nangyari mga developments. Ang Pangulong Noy. Mga kasama, tiniyag naman ni Pangulong Noynoy Aquino na hindi sila magpapadala sa taktika ni pork barrel scam queen Janet Lim Napoles. Ang pahayag ng Pangulo ay kasunod ng paglabas ng expanded affidavit ni Napoles kung saan si Budget Secretary Butch Abad ang kanyang itinidiin na mastermind sa PDAV scam. Paniwala ni Pinoy, ginugulo lamang ni Napoles ang investigasyon sa pork barrel scam kung saan dinadagdagan ito ang mga tao na nasa listahan para maubos ang oras sa pag-iimbestiga sa mga umano'y sangkot sa anomalya. Pero pagtitiyak ng Pangulo, pananagutin nito ang mga sangkot sa anomalya. Ipinagtanggol din ni Pinoy si Abad sa pagkakadawit nito sa pork barrel scam. Ayon kay Pinoy, walang ginawa si Secretary Abad kung hindi ilantad ng ilantad ang proseso kung paano magbabudget, paano ginagastos ang pondo na inilaan sa isang programa. Nagpasaklolo na sa Court of Appeals ang tatlong telecommunications company para pigilan po ang pagpapatupad ng kautosan ng National Telecommunications Commission na nagutos ng refund sa sobra nitong singil sa mga pinapadalang text messages. Kabilang sa managay ng petisyon ng Globe Telecoms, Smart Communications at Digital Mobile Philippines na nag-operate sa Sun Cellular. Partikular nilang kinukwestiyon ng NTC Memo Circular Number 02-10-2011 na naguutos naman sa tatlong telcos na bawasan ang kanilang interconnection charge sa text message at gawin lamang itong 15 centimos kada text message sa ibang network mula po sa pinairal na 35 centimos na singil. Sa petisyon ng Digitel, hiniling nito na magpalabas ang CA ng temporary restraining order para mapigilan ang pagpapatupad ng kinukwestyong kautusan ng NTC. Habang ginitaman ng Smart na wala silang sobrang siningil mula sa mga subscriber at nag-aalok pa daw nga sila ng mura na mga promos sa pagpapadala ng text message sa lahat po ng network. Samantala, hiniling naman ng Globe na mabigyan sila ng dagdag na panahon para makapaghain sila ng petition for review laban sa kautusan ng NTC. Ihahain naman ngayong araw ng Department of Interior and Local Government at Philippine National Police ang writ of execution kay Laguna Governor E.R. Ejercito upang pababain sa pwesto. Kasunod na rin ito ng panunumpa kahapon ni Vice Governor Ramil Hernandez sa Comelec bilang kapalid ng napatalsig na gobernador. Ngunit sa naging pahayag ni Ejercito, lakmatigas ito. Hindi niya susundin ang kautusan ng Comelec na nagpapababa sa kanya sa pwesto lalo na't may nakabinbin pa silang apila sa korte. Hanggat hindi pa sinasabi ng Korte Suprema na tunay akong walang karapatan na maging inyong gobernador, hindi po kayo iyan! Dapat meron pa po tayong 10 hanggang 1 buwan. Ngunit kapag nagdesisyon ang kagalang-galang nating pinakamataas na hukuman sa bansa na ako, Gobernador George E.R. Ejercito Estregan, ay tunay na walang karapatan, kusang loob, inuulit ko, kusang loob, mapayapa at tahimik po akong bababa sa pwestong aking pinaglulukloan. Ngunit sa interview ng RMN kay Comelec Chairman Sixto Brillantes, binara nito ang gobernador sabay payong dapat itong kumonsulta sa kanyang abogado. Ay kay Brillantes, walang koneksyon ng 10 araw na pagkokomento nila sa pagpapairal ng kanilang desisyon na bumaba sa pwesto si Ejercito lalo't hindi ito nakakuha ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Nasa batas po, pagka may desisyon ako kami, pagka 5 days o hindi siya nakakuha ng TRO, uupo na ho yung Vice Governor. Yung 10 days na sinasabi niya, yun ho yung binigay na order sa Supreme Court na
na mag-komento ho kami sa petisyon niya. Magko-komento ho kami 10 days pero wala akong connection yun doon sa pagbaba niya. Yung bababa siya after 5 days kung wala siya nakukuha TRO, kailangan ho bumaba siya. Yan ho nasa rules and procedure. Matatandang napatalsik ang aktor politika o politician dahil sa paggastos umano ng labag sa Fair Elections Act. RMN News Nationwide. Panukalang decriminalization ng libel, mga kasama, malabo nang lumusot sa Senado. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Wala namang interes si Committee on Justice at Chairman Senator Coco Pimentel na i-decriminalize pa ang libel o pag-aalis ng parusang pagkakakulong dito na ngayon ay nakabinbili sa kanyang komite. Matapos madawal sa pork barrel scam, ikinadismaya ni Pimentel ang basta na lamang pagre-report ng media sa maling akusasyon kahit walang kaukulang ebidensya. Ang sabi ni Pimentel, masyado nang inaabuso ng maraming kagawad ng media ang kanilang pribilehiyo kaya marami anya sa kanilang mga senador ang gusto na lamang manatiling kasong kriminal ang libelo. Dagdag pa ni Pimentel, nakakawala na ng gana na i-decriminalize ang libel dahil sa hindi na nakakatuwa ang treatment ng media sa mga inosenteng mambabatas na wala namang kinalaman sa pork barrel scam. Sa halip, ang pinag-aaralan ngayon ni Pimentel ay ang pagdadagdag ng parusa sa perjury o pagsisinungaling. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Sa Cotabato naman, mga kasama, mahigit 30 kaso ng paglabag sa ceasefire agreement sa MILF na itala. Mula rin Cotabato ang kasama mo sa balita, Daisy Mangot. RMN Report. Mahigit 30 kaso ng paglabag sa ceasefire agreement sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front ang naitala simula ng ipatupad ang kasunduan. Kaugnay nito nananawagan ng GPH-CCCH sa mga law enforcer at miyembro ng Bangsamoro Islamic Armed Forces ng MILF na maging maingat sa lahat ng hakbangin. Ayon kay GPH-CCCH Secretary at Major Carlos Sol Jr., 36 na ang naitala ng magkabilang kampo na paglabag sa umiiral na tigil putukan. Sinabi pa ng opisyal na karamihan dito ay paglabag sa maayos na koordinasyon sa tuwing may mga movement sa ground ang bawat panig. Samantala, may papapagsa na sa Kongreso ang panukalang Bangsamoro Basic Law sa susunod na buwan ayon kay GPH Peace Panel Chief Professor Mariam Coronel Ferrer. Sinabi niya na sa Hunyo ay maibababa na sa Kongreso ang proposed Bangsamoro Basic Law. Ang panukalang batas na magtatatag sa Bangsamoro government kapalit ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi pa ni Ferrer sa muli nitong pagbisita dito sa Cotabato City na inaasahang bago matatapos ang kasalukuyang taon ay maaaprubahan na rin ito. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo Nationwide. Samantala, kritikal ngayon mga kasamang kondisyon na isang OFW sa pagamutan matapos pong bugbugin at gahasain sa disyerto sa Riyadh, Saudi Arabia nitong Mayo 16. Tinagawang biktima sa pangalang Mario. Nakasalukuen pong comatose sa ospital dahil sa matinding tama ng matigas na bagay sa kanyang ulo. Nabatid na bagong natuloy ang na-comatose na ituro pa ng biktima isang pulis at 3 iba pang Arabo na bumugbog at gumahasa sa kanya. Nagtatrabaho bilang service crew sa isang ice cream chain sa Riyadh ang ating kababayan at kababalik lamang sa nasabing bansa matapos magbakasyon sa Pilipinas. Sa ngayon po ay nabisita na ng Philippine Embassy sa Riyadh si Mario at naipag-ugnayan na rin sila sa employer nito. Sa Zamboanga naman, mga kasama, isa sa mga abductors ng mag-inang tinukot sa Isabela City, Basilan na mukaan. Mula rin Zamboanga, ang kasama mo sa balita, Melanie Guanzon. Isang araw matapos ang insidente ng pagdukot, ang otoridad sa Basilan na mukhaan ang isa sa mga suspect na siyang kumuha sa mag-ina sa lungsod ng Isabela, lalawigan ng Basilan. Isang task force ang binuo ng PNP na siyang mag-imbestiga sa nasabing insidente. Ang task force Dalby na pinamumunuan ng PNP ng Isabela City, CIDG at AFP. Batay sa description sa suspect, may edad na 30 taong gulang hanggang 40 taong gulang. Medium ang build ng pangangatawan at 5'6" ang taas. Ayon sa task force
Chris Dalby. Dahil dito, mas magiging madali ang kanilang investigasyon at lumalabas na mga kidnap for ransom group ang siyang responsable sa pagdukot sa makinang negosyanteng Lim sa lungsod ng Isabela, Basilan. Samantala, ang pamilya ng biktima umaapela ngayon sa mga kidnappers upang palayain na lamang ang mga ito at huwag nang saktan, ayon sa isa sa mga anak ng negosyanta na hindi nila kayang ibigay ang ransom demand na 30 milyong piso dahil video okay lamang ang kanilang negosyo. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Melanie Guanzon, Tatak Aramen. No te vayas de Zamboanga, que me puedes. Radyo mo, Nationwide. Negosyo. Mahigit 100 bagong graduate sa Zamboanga del Norte na kinabang po sa proyekto ng DOLE. Sama natin sa balita, Mardy Libres ng RMN Dipolog. 122 bagong graduates mula sa lalawigan ng Zamboanga del Norte ang na-hire ngayon para magtrabaho sa iba't ibang local government units o LGU sa unang distrito ng lalawigan at sa National Government Agencies o NGA sa loob ng 6 na buwan sa ilalim ng Government Internship Program o GIP ng Department of Labor and Employment o DOLE. Ang implementasyon ng GIP ay kaugnay naman sa probisyon ng Executive Order No. 139 Series of 1993 na nagbibigay ng oportunidad sa mga kabataang trabahante na makapagsilbi sa publiko. Ang nasabing programa ay nagbibigay din sa mga beneficiaries ng oportunidad na maipakita ang kanilang talents at skills sa ilalim ng internship program. Ang GIP beneficiaries ay babayaran ng DOLE 9 sa tig 210 pesos per day o 75% sa minimum wage sa rehiyon. Kasama mo sa DXDR Dipolog, Mardy Delugdog Libres, Tatak RMN. RMN News Abroad. Mga kasama, niyanig naman ng suicide bombing ang isang mall sa gitnang bahagi po ng Iraq kung saan 20 ang namatay habang 43 ang iba pa ang sugatan. Nabatid na puno ng taong Abu Al-Timan Mosque nang mangyaring nasabing pagsabog sa Central Baghdad. Patuloy naman na inimbestigahan ng mga otoridad ang nasabing karahasan. Samantala, sa India, sumampa na sa 23 matapos madiskaril ang isang pampasaherong tren at mabangkang isang tren sa Uttar Pradesh. Nangangamba naman ang mga otoridad na posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil marami pa rin pasahero ang nananatiling kritikal ang kondisyon. Nangako naman si Prime Minister Narendra Modi na magbibigay po ng tulong pinansyal ang kanilang pamahalaan sa bawat pamilya ng mga nasawi. Live tayo mga kasama mula sa RMN News Center, Makati City, Metro Manila, Philippines. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide, Wednesday na umaga, May 28. At sa mga tagapagadian, susunod na dyan sinakasamang Tirso Bugnoy, Dumapit at Lorelyn Lingling Bangyaw sa RMN News Diretso Balitang Pagadian, DXDC 621. Pwede niyo pong mapanood ang ating naging pagbabalita ng alas 7 ng umaga Sa YouTube, itype lamang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko ako si Buddy Overas At Rod Marcelino, dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN. radyo mo nationwide. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Tatak alas 7, 18 na. Tatak RMN.